Alam mo yung feeling na pumasok ka lang sa grocery para bumili ng itlog, tinapay at isang konting snacks. Tapos, pagdating sa cashier, parang gusto mong tanungin, ate, kasama ba dito yung lupa? Kasi bakit ganon? Yung dating quick grocery run, ngayon parang financial character development. Isang pirasong sibuyas na lang hawak mo. Napapaisip ka pa kung ingredient ba ito o investment instrument. At ang mas masakit, kahit wala kang kotse, kahit hindi ka naman bumibili ng diesel by the gallon, damang-dama mo pa rin. Pamasahe, pagkain, delivery fee, grocery, kape, minsan pati peace of mind, may inflation na rin. So the big question is, tataas na ba ulit ang mga bilihin? At kung oo, paano hindi malunod ang wallet mo habang ang presyo ay parang may sariling goal sa buhay? Kasi, let's be honest, sa panahon ngayon, hindi sapat na marunong ka lang mag-budget. Kailangan mo ring marunong umiwas sa budget ambush. At sa video na ito, pag-uusapan natin, bakit posibleng tumaas ulit ang presyo ng mga bilihin, paano nagsisimula sa oil, pero napupunta sa buong bahay mo, at pinaka-importante, ano ang practical na gagawin ng pamilyang Pinoy ngayon pa lang. Bago pa sabihin ng grocery receipt mo, see you next trauma. So stay until the end kasi bibigyan kita ng 5-step money survival plan na hindi lang puro magtipid ka, na para bang hindi mo pa naiisip yon. Dahil ang totoo, hindi ka mahina sa pera, mahirap lang talaga manalo kapag pati shampoo mo parang may sariling inflation strategy. Bakit parang may tension na naman sa presyo? So bakit ba may kaba na naman ang mga tao pagdating sa bilihin? Simple version. Kapag tumataas ang presyo ng oil sa mundo, parang domino effect yan. At ang problema sa domino effect, hindi siya namimili. Hindi niya sinasabing, ikaw pala, commuter ka lang, safe ka. No, lahat kasali. Kapag mas mahal ang diesel at gasolina, mas mahal bumiyahe ang mga truck. Kapag mas mahal bumiyahe ang mga truck, mas mahal i-deliver ang gulay, karne, itlog, tinapay, gatas, lahat. Kapag mas mahal i-deliver, guess what? Ikaw ang final boss na magbabayad. So kahit ang iniisip mo lang ay, wala naman akong sasakyan surprise. Ang karinderya na binibilhan mo ng ulam, apektado. Yung delivery rider na nagdadala ng milk tea mo, apektado. Yung tindahan na bumibili ng stock, apektado. Yung presyo ng gulay na feeling mo may sariling PR team, apektado. At ang pinaka-importante dito, hindi naman kailangan na bukas agad biglang sumabog lahat ng presyo. Minsan dahan-dahan yan, parang toxic ex. Hindi agad obvious sa simula. Pero maya-maya, lahat na pala ng parte ng buhay mo, ginulo na. Una, fuel. Sunod, pamasahe. Sunod, logistics. Sunod, pagkain. Sunod, kuryente. Sunod, pati simpleng, labas lang tayo sandali. Nagiging board meeting sa budget. Bakit oil ang parang main character ng lahat ng problema? Let's make this very simple. Ang oil ay hindi lang pang gasoline station. Parang backbone siya ng movement ng economy. Pag may tinanim sa probinsya, kailangang i-transport. Pag may frozen goods, kailangang i-deliver. Pag may online order ka na, deserve ko to, may magdadala niyan sa'yo. At lahat ng yan, may cost. Ang problema, kapag tumaas ang oil, hindi lang isang item ang sumasakit. Buong ecosystem ang nanginginig. Kaya mapapansin mo minsan, hindi naman sabay-sabay ang taas ng presyo. May nauuna, may humahabol. May iba namang kunwari tahimik lang, tapos biglang one day, yung paborito mong snack, same price pa rin, pero parang hangin na lang ang laman. Inflation with feelings. Shrinkflation. Yung binili mo chips, pero experience ang busog. And that's why people are nervous. Because when oil becomes unstable, businesses eventually adjust. Some absorb costs for a while, pero hindi naman pwedeng forever. Kasi ang negosyo, hindi charity with barcode. So eventually, someone passes the cost on. At madalas, ang ending ng pass the parcel game na, yan, consumer, ikaw, ako, tayo, paano mo malalaman na tinatamaan ka na nito? Ito ang tanong na mas useful. Paano mo malalaman na tumatama na sa bahay mo ang price pressure
kahit hindi pa obvious sa headline. Here are the signs. Sign number 1. Yung weekly grocery mo, same list, pero mas mahal. Hindi ka naman bumili ng imported cheese board. Wala kang truffle oil. Wala kang caviar. Tinapay, itlog, gatas, detergent lang. Pero bakit parang pang-anniversary dinner ang total? Sign number 2. Mas madalas kang napapasabi ng, ang mahal na pala nito? That sentence right there? That is the Filipino inflation alarm bell. Sign number 3. Your food delivery habits start becoming suspiciously emotional. Dati, deserve ko to. Ngayon, deserve ko pa ba to? Tapos tititigan mo yung delivery fee na parang may personal kayong alitan. Sign number 4. Your budget starts feeling fake. May spreadsheet ka, may plan ka, may discipline ka, pero somehow, bakit parang may nawawala? Because sometimes, the leak is not overspending. The leak is rising cost of normal life. And this is important. Kasi maraming tao ang sinisisi ang sarili nila agad. Bakit hindi ako makaipon? Ba't parang kulang? Ba't ang bilis maubos? Sometimes, yes, may lifestyle creep. Pero minsan din, ang nangyayari lang talaga is, same ka, pero mas mahal na ang mundo. At hindi mo kailangang i-gaslight ang sarili mo na, kulang lang ako sa effort. No. Minsan, may macroeconomic uppercut talaga. Ang pinakamalaking mali ng mga tao kapag may banta ng pagtaas ng presyo. Ito ang biggest mistake. Pag naririnig ng tao na baka tumaas ang bilihin, ang instinct nila ay, sige, tipid lang tayo. Now yes, magtipid. Pero ang problema sa advice na, yan, sobrang vague. Parang sinabihan kang, be happy. Okay, paano? Hindi sapat ang tipid lang. Kailangan strategic ang pagtitipid. Because not all expenses are equal. May gastos na pwedeng bawasan. May gastos na pwedeng i-delay. May gastos na dapat talagang protektahan. For example, kung working ka at mahal na ang pagkain sa labas, baka mas malaking win ang meal planning kaysa sa random impulse cutting. Kung lagi kang napapa-convenience buy, baka hindi disiplin ang kulang. Baka system ang kulang. Kung tumataas ang transport at food, baka hindi dapat unang tanggalin ang small joy. Baka mas dapat mong bantayan ang mga silent budget killers, subscriptions, frequent delivery, convenience fees, panic spending. Minsan kasi, people cut the wrong thing first. Tinanggal ang good coffee, pero araw-araw naman, umu-order online ng small reward. Tinanggal ang isang healthy habit pero hindi naman chinek kung magkano nauubos sa sandali lang purchases. So ang sagot, hindi lang tipid. Ang sagot ay cut with intelligence, hindi with drama. Kasi kapag puro drama ang budget, 3 days ka lang motivated. Pagdating ng weekend, nasa cart mo na naman ang Healing My Inner Child, ang 5-step money survival plan ng pamilyang Pinoy. Okay? Ito na ang pinaka-practical part ng video. Kung gusto mong hindi ka masyadong ma-shock, sakaling tumaas ulit ang mga bilihin, ito ang 5-step survival plan. Step 1, gumawa ng inflation-proof budget. Meaning na huwag mong i-budget ang pera mo na parang forever stable ang presyo. Maglagay ka ng allowance for higher food, transport, and utilities. Kahit small buffer lang, kahit 5% to 10% adjustment sa essentials category. Because the goal is not to have a perfect budget. The goal is to have a budget na hindi agad umiiyak pag may konting taas ng presyo. Think of it this way, kung sobrang sikip ng budget mo, isang taas lang ng pamasahe, parang natanggalan ka na ng tuhod. So build some space. Step 2, i-separate ang essential spending sa ego spending. Oh, sinabi ko, ego spending. Ito yung mga gastos na hindi mo talaga kailangan, pero feeling mo kailangan. Kasi pagod ka, bored ka, sad ka, o naiinggit ka. At hindi kita ginajudge. Lahat tayo may ganyan. Minsan, ang tawag natin dyan, deserve ko to. Pero minsan, ang translation niyan ay, stressed ako at gusto ko ng temporary emotional wifi. So list mo, essentials. Pagkain, tubig, kuryente, pamasahe, gamot, tuition, debt payments. Flexible, eating out,
shopping, random cravings, convenience spending, app purchases, unnecessary upgrades. The more honest you are here, the more control you get. Step 3. Unahin ang stock up ng true essentials pero huwag OA. Ito ang common mistake. Kapag natakot ang tao sa price increases, biglang gusto mag-hoard na parang audition for apocalypse. No, hindi ka preparing for zombie invasion. Nag-a-adjust ka lang. Stock up on items na sure kang ginagamit mo, hindi madaling masira, at talagang parte ng normal life mo. Examples nito ay toiletries, detergent, canned basics, coffee, tissue, household staples, certain dry goods. Pero huwag kang bibili ng 18 bottles ng sauce na hindi mo naman type dahil lang naka-sale. Hindi discount ang tawag doon, delayed regret ang tawag doon. Step 4. Protect cash flow, not just savings. This is important. Maraming tao nakafocus agad sa investing. Pero kapag may rising price environment, ang unang dapat mong protektahan ay cash flow. Meaning, may enough ka ba para sa weekly life? May buffer ka ba pag tumaas ang essentials? May emergency ka ba kung may surprise expense? Kasi ang stressful sa inflation, hindi lang dahil mahal ang bilihin. Stressful siya kasi pinapaliit niya ang margin mo for mistakes. Isang unexpected bill lang, biglang domino na. So if you're choosing between mag-all-in ba ako sa investments or maghahanda ba muna ako ng buffer? Sa ganitong environment, for many households, buffer first makes more sense. Hindi ibig sabihin anti-investment ka. Ibig sabihin, marunong kang lumugar. Step 5. Maghanap ng anti-inflation behaviors. Ito ang underrated. Hindi lahat ng sagot ay nasa pag-cut. May sagot din sa pag-adjust ng behavior. Examples ay mas planadong grocery trips, mas kaunting convenience buying, cooking in batches, combining errands para isang biyahe lang, comparing prices between stores, setting a wait 24 hours rule bago bumili ng non-essential, bringing your own tumbler, snacks, or lunch more often, reducing mindless app spending. Maliit pakinggan. Pero ang totoo, ang pera madalas hindi nawawala sa isang malaking sabog. Nawawala siya sa maraming cute na maliit na gastos na parang harmless hanggang sa sila na ang may sariling barangay sa bank statement mo. Ano ang hindi mo dapat gawin? Now let's talk about what not to do. Una, huwag mag-panic spending. Yung tipong biglang bibili ka ng sobrang dami bago magmahal. Kasi minsan, ang ending, mas napamahal ka lang ngayon. Tapos kinapos ka sa susunod na linggo. Pangalawa, huwag mong iasa sa future self mo. Yung okay lang, babawi ako next month. Be careful. Future self mo, hindi superhero. Pagod din yon. May bills din yon. May emotional damage din yon. Pangatlo, huwag i-ignore ang small leaks. Minsan hindi mo need ng radical overhaul. Kailangan mo lang makita kung saan ka dahan-dahang nauubusan. Pang-apat, huwag magpanggap na okay ang budget kung hindi na. This one matters. Kapag hindi na working ang old budget mo, update it. Hindi loyalty test ang budget. Hindi mo kailangang panindigan ang lumang numbers kung nagbago na ang reality. Pang-5, huwag mawalan ng dignity sa pera. At this point, gusto kong sabihin ito ng diretso. Kapag nahihirapan kang mag-budget ngayon, hindi ibig sabihin irresponsible ka. Hindi ibig sabihin weak ka. Hindi ibig sabihin failure ka. Minsan, mahal lang talaga mabuhay. And that truth matters. Because shame makes people avoid money problems. Clarity makes people solve them. So, tataas na ba ulit ang mga bilihin? Possible! Pero ito ang mas mahalagang tanong. Ano ang gagawin mo bago pa lumala ang pressure sa budget mo? Because financial stability is not about predicting every headline perfectly. It's about building a life na kahit medyo magulo ang economy, hindi agad nagpapanik ang buong bahay ninyo. So remember this. Adjust your budget early, protect essentials, keep more breathing room, cut strategically,
and stop letting small deserve ko to expenses. Act like termites sa finances mo. Hindi mo kontrolado ang presyo ng oil, hindi mo kontrolado ang global headlines, hindi mo kontrolado kung bakit ang isang simpleng grocery trip parang may kasamang emotional workshop. Pero may control ka sa response mo at minsan, sa panahon ng taas presyo, ang pinaka-power move ay hindi perfection. It's preparedness. And kung nagustuhan mo itong video, don't forget to comment, like, share, and subscribe to Low Key Wealth PH. Because remember, low key is the new wealthy.